Puntahan muna natin ang Cubao Bus Terminal kung saan naroon si Amy Atienza. Si Mojo Amy po ay nandun nagbabantay ngayong maghapon. So, tulad ng binabalita kahapon pati isang araw, medyo matumal or hindi ganun kasiksikan nung nakalipas sa mga araw. Pero ngayon yata nakita yung dami Amy, pagdami pero hindi pa rin kasing dami ng mga past years. Tama ba kami? Yes, good evening nga, Jovi, Chiki, Mase. Nandito tayo ngayon no, sa mga bus terminal sa Cubao. Actually, medyo humihina na rin yung signal dito dahil na nga rin sa dami ng tao na dumadagsa sa iba't ibang bus terminal. Binisita natin kanina yung mga bus no, papunta sa norte, kabilang yung Baguio, Olongapo, at nakita natin fully booked na yung mga bus nga papunta doon. May ilan pa rin tayong nakausap no ng mga pasahero na sinasabi nga mas maigi na lang para sa kanila na maging chance passenger dahil sa ganoong paraan no ay mas magiging madali at mas makakauwi sila on time para nga sa Semana Santa. Gayun din yung nagiging sitwasyon no sa mga southbound na mga bus, katulad na nga lang ng mga papunta sa Calabarzon, kabilang ang Batangas at Laguna, kung saan puno na rin talaga yung mga bus no at fully booked na rin no yung mga bus papunta nga doon sa mga area na yon. So far ay talagang kung makikita mo rin sa aking likuran, medyo may namumuo ng daloy ng trapiko dito mismo sa EDSA dahil nga rin sa dami ng mga pasahero na inaasahan pang dadagsa hanggang mamayang gabihan. Kaya paalala na natin ng mga pamunuan ng mga bus terminal dito sa Cubao ay siguraduhin no, na i-double check ang lahat ng mga gamit na dinadala dito nga sa mga bus terminal. At syempre, paalala na rin nila na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng ngalan ng mga patalim, pati flammable materials. So far, ay dito pa nga rin sa exact location ko, no, makikita nyo yung paglakad-lakad din ng mga tao. Yan ay mga papunta panigurado sa mga bus terminal. Depende na nga lang din sa kung saang biyahe sila pupunta mismo. Jovi, Chiki, Mase. Amy, meron ba tayong enough bus units? Kasi yung ibang operator, sinabi nila na nagbabawas sila ng biyahe dahil nga sa mahal ng petrolyo. So, kung madami pa rin yung mga pasahero, kamusta yung dami ng bus? Oo, meron bang additional to augment? Well, so far, no, ang sinabi sa atin ng mga bus companies dito, totoo naman, no, nagbawas talaga sila ng mga bus, nasa around 30% din yung binawas nila ng mga bus para nga sa Semana Santa. Pero ang sabi nilang solution or measures na ginagawa nila dahil tuloy-tuloy pa rin talaga ang dagsa ng mga tao dito. Ay magkakaroon na lang siguro na double stops, yun na lang yung best na magagawa nila dahil mahirap din hanggang ngayon na suspendido pa rin yung fare hike. Malulugi daw yung mga bus company naman. Kaya para makater lahat nga ng mga pasahero na pupunta dito sa Cubao, ay yun na yung solusyon na ginagawa nila. And syempre, andyan pa rin naman yung mga authorities at saka yung mga tauhan no, sa mga bus company para nga ma-ensure na ayos pa rin yung sistema ng mga tao dito mismo sa mga bus terminals sa Cubao. Pero Amy, meron ka bang nakita o nakapaghatid sa iyo ng balita kung nagkaroon nung ibang pagtataas ng presyo ng pasahe kagaya nung nangyari dun sa PTEX na 8 bus companies yung nasita dahil kahit na sinabing wala munang fare hike, naningil pa rin ng mas mataas na pasahe. Kahapon wala kasi dyan, di ba? Walang ganong kaso. Behave sila dyan kahapon eh. Well, so far, no, dun din sa naikutan natin, dito yan sa kahabaan ng EDSA ng mga bus terminal, no, sinabi nila na hindi talaga maaari na magtaas pa sila ng presyo. At kaninang umaga din, after nga doon sa PTEX, ay pumunta rin naman dito ang NCRPO para nga din tingnan at i-monitor yung sistema sa mga bus terminal dito sa Cubao. So far, ay okay naman daw yung nagiging sitwasyon dito mismo. Yun nga lang, mahirap dahil napakarami ng tao. Though expected naman din ng mga bus terminals dito na dadami nga yung mga pasahero ngayong araw. Pero so far kung pagdating sa pagtaas ng presyo noong mismo pamasahe papunta sa iba't ibang probinsya, wala pa namang record na natatala tungkol dyan. Ang mga aberya lang, common na aberya na nakukuha nga lang din dito, yung mga nakukumpiska rin ng mga gamit ng mga pasahero dahil yun nga, mariin na ipinagbabawal, no, na bawal magdala ng mga patalim, pati na rin yung mga
mga flammable materials. Marami tayo nakita, mga lighter, yung mga bit-bit, medyo kinakailangan daw talagang hindi dalhin yung mga ganong bagay dahil para makaiwas na nga rin sa aberya, lalo na sa mga mamamasada, no, at dun sa mga biyahe na mahaba-haba yung oras na kinakailangan. Bukod pa dyan, yung mga pets din, kanina may narinig tayo yung mga pets na medyo maingay, no, pinapa-make sure na lang din, no, na alagaan talagang mabuti. At yun nga, may suot sanang diaper para hindi rin na makasagabal sa iba pang mga pasahero dito mismo sa Cubao. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Amy Atienza.